natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? Magkano po yung fee niyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo niyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin, which is si Attorney. I think this person is really hiding something. Opo. Meron ka lawyer, di ba? Opo. Wow. Well, of course, Sige, Mr. Chair. wait, Congressman Abante, with all due respect, ano? So, sino mga lawyers na kasama po ninyo? NFC Morales Law Firm po. Ano po? NFC Morales. Andiyan po ba sila? Opo. So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo? Kasama ko po si Attorney Josel Velasco. Sino po? Josel Velasco. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Hindi. Sino nagbayad? Pwede ka po bang itanong? Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontract ko lang po. Kinontak mo lang? Walang bayad dyan? Wala. Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. Okay, sa attorney. So, sino po nag-hire sa inyo? Mr. Chair, as far as my knowledge in this case, Your Honor, it is Lucky South. Lucky South. Yes. 99 na Yes, Mr. sabi kasi ni Paterna, ni Miss Paterna, kinontak lang daw kayo. So, sino kumontak sa inyo? Lucky South 99 o si Miss Paterna? Mr. Chair, I am only a junior associate of the law firm, Your Honor. So, as far as that matter is concerned, Your Honor, it is... Pero Lucky South po ang nag-contact sa inyo? Yes, Your Honor. So, ang ibig sabihin, sinungaling si Paterna? Kasi sabi niya, kinontak ka niya eh. Kinontak ka ba niya? Your Honor, we were in communication with Miss Baterna. So, siya ang kumontak sa inyo? We were in... Siya ba yung kumontak o other people from the Lucky South 99? Siya ba o others? I am not privy, Mr. Chair, to who... Here? Wala na po siya, Your Honor eh. So, anong position na ito? Charlotte C? Pagkakaalam ko po, siya po ay isang HR. Kasi siya po yung nag-interview sa akin. So, in other words, napunta ka doon, Ronaldin Baterna. So, lahat dito, kasi makikita namin yung mga signatures mo from Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Napapunta ka rin dito sa Lucky South 99 Corporation. Di ba? Opo. So, alam mo yung series of the signatures that you have given to these corporations? Hindi ko po alam. Basta pirma ka lang ng pirma? Opo. Magkano binayad sa inyo? Wala po kasi, empleyado po kasi ako, Your Honor. So, nagtatrabaho po talaga ako. Wait, sandali. What do you mean binayad po? Ano? Ano po yung... Pero tinatanong namin kung magkano binayad sa iyo para pumirma ka sa lahat ng korporasyon na to. Kasi, alam mo, parang, it doesn't make sense, ano? It doesn't make sense na pipirma ka sa mga dokumento na kung saan makikita mo, SEC, PAGCOR, di ba? Saan mo mag-iisip ka eh? Mag-iisip ka, ano itong pinipirmahan ko? Ano na to? SEC na to? PAGCOR na to? Gaming na to eh? Tapos, sasabihin mo sa amin dito na pumipirma ka lang dahil walang pabor na binigay sa'yo? Dahil empleyado ka lang? Magkano sweldo mo bilang employee? Yung... Magkano sweldo? 17K po nung naging receptionist ako. Tapos, nung parang pinromote nga po ako, ginawa ko na lang 23K a month. So, 17, naging 20 ka. 23 po. Ilan taon ka na sa kanila? 2019 hanggang 2020. Hanggang ngayon. 2019 hanggang ngayon, 5 years. Opo. 5 years ka na doon at sinasabi, ang sweldo mo mula noon hanggang ngayon is 17. Na-level up ka na, 20,000 ka na ngayon. 23 po. 23,000. 23,000. In other words, sabi mo na naisahan ka, parang gano'n. Kasi po, yung iniisip ko po kasi na corporate secretary, yung parang explanation po sa akin is magpaperma lang po ako ng paper. Parang dagdag lang po sa I don't mind. Anong natapos mo?
Ano pa? Anong natapos mong course? 2 years grad lang po. Anong course? Associate Computer. Associate Computer? Saang school? Sa Mindanao po. Taga Mindanao ka? Opo. And I think you are educated enough to know that what you are signing is so important that what you are trying to manifest in this committee is unbelievable. Sama parang nagdududa kami dito na it's either wala ka talagang alam or ito ang plano nyong ipaalam sa amin with the connivance of your employer. Kasi you've been there for so many years and you have established relationship. At kami naman dito sa Kongreso, tingin ko, hindi naman tanga mga congressman dito para basta-basta paniwalaan ka namin na pagkatapos na 5 taon na nandun ka, hindi mo binasa 5 taon na nandun ka, nagtatrabaho ka, hindi mo binasa yung SEC, hindi mo binasa yung PAGCOR. Sa lahat ng mga dokumento at lahat ng kanilang mga negosasyon, andun ka. Mula sa Lucky South 99 Outsourcing hanggang sa Lucky South 99 Corporation, kasama ka. Miss Ronaldine Baterna, I think we will be asking more questions in a while. So, nakuha ko na yung time ni Congressman Adjong. I will be yielding back his time, but Ronaldine Baterna, please answer truthfully. I think you are hiding something, and later on, we will be finding it out. Hindi po ba kayo pinressure na maging member na maging incorporator? Yung po ba ay ayon sa inyong kalooban o pinressure kayo? Sapagat kanina binanggit ninyo wala kayong alam eh. Wala po talaga akong alam kasi yung instruction po sa akin, parang dagdag lang po talaga siya sa trabaho ko po na magpipirma lang daw po. Therefore, Mr. Chair, kung yan dagdag nyo, hindi po dagdag na responsibility nyo maging incorporator eh. Kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, inaamin mo sa committee ito, you were pressured to be a part of the corporation. Pinressure kayo. Aminin nyo na po dito na you were pressured. Hindi naman po. Ayon sa Kasi po yung instruction po sa akin talaga That's what I'm saying, Mr. Chair, no? Instruction sa inyo. Ibig sabihin, na-pressure kayo sa instruction sa inyo. Tama ho o mali, Mr. Chair? Yun ang empleyado kayo dun eh. Empleyado kayo. Oh. Hindi ba parang hindi tama na empleyado ka lang, magiging member ka ng korporasyon. Oh. Kayo ay empleyadong sumisweldo and you were instructed. Therefore, Mr. Chair, kung mag-asabi kang totoo ngayon, alright, yung instruction sa'yo, na-pressure ka na maging incorporator ng, anong company yun? Lucky South. Na-pressure ka sa instruction. Correct. Tama ba ka mali? wala naman pong pag-pressure na ginawa sa akin. Deb, you were instructed. You were instructed. Ibig sabihin, doon sa instruction, sumunod ka, correct? Opo. Sumunod ka. Am I right? Pakisagot po. Pakisagot Apa, na. apa. Yan. Therefore, kung sumunod ka sa instruction, na-pressure ka. Congressman Abante, I think Ronaldine Baterna brought along with her lawyers. Opo. Meron kang lawyer, di ba? Opo. Wow. Well, of course, Sige, Mr. Chair. wait, Congressman Abante, with all due respect, ano? So, sino mga lawyers na kasama po ninyo? NFC Morales Law Firm po. Ano po? NFC Morales. Andiyan po ba sila? Opo. So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo? Kasama ko po si Attorney Josel Velasco. Sino po? Josel Velasco. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Hindi po. Sino nagbayad? Pwede ka po bang
itanong. Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontract ko lang po. Kinontak mo lang? Walang bayad dyan? Wala. Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. Sino po yung lawyer? Asa yung lawyer ninyo? Can you kindly sit beside the Ronalyn Baterna? Good Can you afternoon. please state your name? Good afternoon, Mr. Chair. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralias Law Office, Your Honor. Mr. Chair. Anong firm po kayo? Anong firm? Law firm? NFC Miralias Law Office. Sino pong nag-hire sa inyo? Are you under... Did you take your oath? No, not yet. Can you please stand up and we'll consider her as our resource speaker as well? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Okay, sa attorney. So, sino po nag-hire sa inyo? Mr. Chair, as far as my knowledge in this case, Your Honor, it is Lucky South. Lucky South, Yes. 99 na nag... Yes, Mr. sabi kasi ni Paterna, ni Miss Paterna, kinontak lang daw kayo. So, sino kumontak sa inyo? Lucky South 99 o si Miss Paterna? Mr. Chair, I am only a junior associate of the law firm, Your Honor. So, as far as that matter is concerned, Your Honor, it is... Pero Lucky South po ang nag-contact sa inyo? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, sinungaling si Paterna? Kasi sabi niya, kinontak ka niya eh. Kinontak ka ba niya? Your Honor, we were in communication with Miss Baterna. So, siya ang kumontak sa inyo? We were in... Siya ba yung kumontak o other people from the Lucky South 99? Siya ba o others? I am not privy, Mr. Chair, to who, kung sino po Hindi ang... ko, you will be representing the Lucky South 99. And you must know the details about your representation. And I think it is incumbent upon you to know all the details. It's like going to the battle without ammunition. Attorney, I'm not an abogado, pero ako, kapag humaharap ako sa gera, I'm full of bala, di ba? You should also, di ba? So, simple lang naman yung tanong namin eh, di ba? Yes, O sino yes, yung kausap niyo po sa Lucky South 99? Can you kindly ask your boss? I'll give you time. You call and ask sino ang kausap niyo sa Lucky South 99. Okay? May I... And we'll be going back to you. Sige, Congressman Abante, in a while, we'll be going back to the attorney para at least malaman po natin kung sino kumontak. Kasi, it's klaro dito na medyo, Ronalyn Baterna, I think you're lying. Ituloy ko lang. You are lying. Kaya, mamaya, sabihin mo na yung nalalaman mo because this will help you a lot. Sige, Congressman Abante. Ano po yung position ninyo when you were receiving 17,000 a month? Receptionist po. Okay, Under admin. receptionist ka. Alright? At ikaw ay ang iyong natapos associate, no? 2 years lang. Opo. Alright. Nung ikaw ay binigyan ng 23,000 a month, ano ang position nyo yan? Sabi lang po maging corporate secretary. Ano yun? Yung corporate secretary nga daw po na magsasign lang po ng mga papers. So, ibig sabihin, yung 23,000 pesos a month na tinatanggap mo, ang iyong position is corporate secretary ng korporasyon. Yun po ba? Admin pa rin, under admin pa rin po ako. Dali lang, hindi mo ko sinasagot ang maayos eh. Alright. Sabi mo kanina, Mr. Chair, ikaw ay naging corporate secretary at dahilan dyan, itinaas ang sweldo mo ng 23,000. Tama? Opo. Therefore, kung corporate secretary ka, hindi ka lang sa admin. Ikaw ay corporate secretary ng korporasyon. Tama, mali? Opo. Okay. Yung ba, alam mo o hindi mo alam? Hindi po. O, see? Ibig parang- sabihin, Mr. Chair, kung hindi mo alam yan, na-pressure ka. Pinressure ka, na-pressure ka. Mr. Chair, sagutin mo lang kung tama o mali. Na-pressure ka. Hindi. Tama. Hindi po. Teka.
Alam mo, under oath Wala. ka, di ba? You're under oath. Opo. You're under oath. Alam niyo bang ibig sabihin ng under oath? Opo. Na magsasabi ka ng totoo. Alright. Now, sa akin, Mr. Chair, hindi ka nagsasabi ng totoo sapagkat, Luka, ikaw ay na-promote bilang corporate secretary ng korporasyon, hindi ng admin. Hindi mo alam. Therefore, kung hindi mo alam, ginawa kang corporate secretary ng korporasyon na hindi mo alam, ay ibig sabihin na pressure ka. Hindi naman po. Kasi nga po yung instruction po sa akin is parang dagdag trabaho lang na ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. Mr. Chair, I think that Miss Paterna is even confused on her position, and that I believe she was pressured and that she is not actually answering right. I do not know if her lawyer was the one that told her that. Anyway, I would like And for to... your information also, Congressman Benny Abante, that the same law firm ano na naging lawyer ni Miss Baterna is also the one who filed a motion to quash the search warrant na isinerve po sa PORAC. So sila rin po yung NFC law firm, Mirales Law Office. And a while ago we're asking yung si attorney siguro you can ask the question, Chairman Abante, about kung sino doon sa Lucky South 99 ang kumontak sa kanila. We have to find out kung sino talaga yung kumontak. gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Paterna, Mr. Chair, na hindi niya kinakailangan kabahan dito o matakot. Ang nais lang natin, malaman ang katotohanan. Yun lang nais natin malaman ng katotohanan. So, Miss Paterna, okay, nabanggit mo kanina, ikaw ang kumontak, pero sinabi ng abogado, hindi ikaw. Ang talagang iyan ay abogado ng, anong company, nakakalimutan ko eh. Lucky South. Sila ay abogado ng Lucky South. Therefore, hindi ikaw ang kumontak, kundi ang kumontak noon ay yung officers ng Lucky South. Am I right? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Miss Ronaldine Baterna, again, alam mo, baka we will be forced to cite you in contempt, kasi kanina nagsinungaling ka na sinabi mo na ikaw ang kumontak, But unfortunately, the line of questioning of Congressman Abante leads to something, pero you're refusing to answer. And alam mo, kung bago ka lamang dyan, we will be considerate. Kasi 5 taong ka na dyan eh. Like for example, to sila Julian Linsangan, Edwin Siang, Marion Ryan Chua. Bago lang po ba kayo o nagtatrabaho din kayo sa kanilang kumpanya, sa other companies? Mr. Chair, wala po kaming alam doon sa ibang companies and even... Wala kayong connection sa mga companies na to? Wala po, Mr. Chair. Sige, so identity theft yung kanila. Well, si Julian Lansangan, si Edwin Siang, si Marion Ryan Chua, kasi sila yung mga bagong incorporators ng Lucky South 99 Corporation. Kasi you have to understand that yung Whirlwind, yun yung sa real estate, yung nagpapagawa ng development. Pero pagdating sa pagkuha ng lisensya sa PAGCOR, ang ginamit po na nilang una ay Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. And then nag-file sila ng articles of incorporation na citing all the amendments. At ang pinalit nila sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay Lucky South 99 Corporation. So, yun na po yung bagong pangalan. Kasi nga, hindi na-aprubahan sa PAGCOR yung Lucky South 99 Outsourcing. Kaya ang ginawa po nila, nag-file sila ng amendment at binago nila yung mga incorporators. At doon pumasok sila Julia, sila Linsangan. Doon kayo pumasok sa Lucky South 99 Corporation. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, nag-file na po kami ng case sa Makati against Dahil Lucky South. tinatanong ko kung doon po kayo kasama sa Lucky South 99 Corporation. Yes, Mr. Chair, in papers po. Di ba? Doon kayo kasama. And before that, Lucky South 99 Corporation, yung outsourcing.
yung outsourcing na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, doon kasama si Cassandra Leong. Siya ang incorporator doon, at nung binago to sa amendment, tinanggal na si Cassandra Leong at siya na ang naging representante at ng Whirlwind Corporation. In other words, talagang makikita mo na yung kanilang mga corporations are intertwined as well. Na meron lang ginamit ng mga incorporators na mga bogus. Bogus sila eh. Hindi sila kasama dun sa original eh. Pero to si Ronaldin Baterna, kasama siya mula una hanggang huli. Hanggang ngayon, kasama ka, Ronaldin Baterna. Kasama ka sa Outsourcing Incorporated ng Lucky South 99. Kasama ka sa Lucky South 99 Corporation when it was amended. Mr. Chair, Yes. gusto lang i-establish dito. Alam mo, Miss Paterna, naawa ako sa iyo kasi hindi mo alam eh. Marami kang hindi alam. Ibig sabihin, ibahin ko yung question ko. Ibig sabihin, nagamit ka. Tama o mali? Hindi mo alam eh. Nagamit ka, correct? Tama o mali? Hindi ko... Hindi. Normal na Ano po yun? Ano po yun? Normal na empleyado lang po talaga ako sa Lucky South. Well, So, parang look, wala po akong alam sa mga ano po nila, sa mga pinaggagawa po. Ang korporasyon po na kinabibilangan ng mga foreigners, ang 60% po niyan dapat Pilipino. Ang 40% dapat foreigners. So, ilan po ang share ninyo? Ilan ang share ninyo sa korporasyon na yan? Wala po. So, corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Sino ang may hawak ng 60% share? Hindi ko po alam. Sino ang ibang Pilipinong incorporator dyan? Hindi ko po sila kilala, sir. Chair, may establish dito, hindi niya alam kung sino yung mga Pilipino incorporator at hindi niya alam dapat ang korporasyon sa Pilipinas merong 60% share ng Pilipino, 40% ang share ng foreigner. Sino po yung foreigner na merong share dyan na incorporator? Hindi ko po alam, sir. So, hindi mo yun alam kung sino yung Chinese na incorporator dyan. Hindi po. Hindi mo kilala kung sino ang presidente at chairman ng korporasyon? Hindi po. So, corporate secretary ka, ikaw ang nirelista na lahat, ikaw ang nagre-record na lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. Hindi po. Kasi hindi po ako yung nag-prepare ng... Kaya lang, ikaw ang corporate secretary, Mr. Chair. eh. So ito establish natin, hindi mo kilala ang presidente ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin po. Mr. Chair, sinasubmit ko sa committee ito ang testimony ni Ms. Paterna na siya po ay ginamit at na-pressure kahit hindi niya inaamin. Mr. Chair. Congressman Bante, I think this person is withholding her knowledge about a lot of things. I truly believe on that. Why? Because she's been there for 5 years. 5 taon na sila magkakasama. At kung titignan mo ang mga dokumento, mula nung una, na ginawa pa lamang po yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa na siya doon. Naging Lucky South 99 group pa yan. Tapos naging corporation. And now, you're denying na wala kang alam. And I believe dito medyo pinaiikot tayo nito. And I'll be holding back, ano? Yung ating nararamdaman sa ngayon because I believe medyo etong si Ronaldin Baterna being there for the longest time, no? We don't believe that you don't know the president. You don't know the members. You don't know the other incorporators. You don't know Cassandra Ong? Cassandra Ong, kilala ko po siya. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakikita ko lang po siya, sir, kasi, di ba? Nakakita mo siya, nakakausap? Hindi po. Hindi mo siya nakakausap for 5 years? Hindi po. Alam mo, nagsisinungaling talaga tong batang to eh. Mr. Chair, And I believe that
may kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair. Alam namin na meron kang alam. So be honest. Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. I would disagree with you on holding back. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt of this committee until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move, Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Congressman, Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Ms. Paterna, may motion na po. Naintindihan mo ba yung contempt motion ni Chairman Abante? Do you understand? Alam mo po ba yun? Hindi po. Ito, kasi Ms. Paterna, as far as I understand, pag sinight ka ng contempt dito sa House, you will be detained. No? Ngayon, yung contempt is part of our internal rules, Section 11 of our internal rules. At alam mo ba yung violation mo? Hindi po. Your violation is paragraph C of our internal rules, Section 11, paragraph C, refusal to answer important questions from the members of this committee. In short, you are lying. Pasensya na po kayo. First time ko po kasi parang kinakabahan po. Hindi, Tsaka hindi kaya po nga, ako kaya nga, sanay. in-explain ko sa iyo, so you now understand the consequences of your refusal to answer pertinent questions. Kasi, sandali po, Mr. Chairman, who's the lady? No, she's the lawyer. Attorney, Sandali po. please don't whisper to the resource speaker. Sandali po. Let her Sandali. answer, okay, on her own, okay? Unless the members of this committee allow you, to say something to your Mr. Chair, I would withhold the motion if right now Ms. Paterna will tell the truth. Siguro, Dennis Cunanan, andyan si Dennis Cunanan eh. Dennis Cunanan, you've been in the Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Sandali po, Mr. Chairman, hindi pa ko tapos eh. The chairman can interject. No, I am just... Yes, I recognize you. I do not want to Yes, hear... Congressman Paduano. With due respect, hindi pa po ako tapos because I have to ask first Ms. Baterna if indeed she understands the Okay. contempt motion. Okay, because of you give And some... now you're- Wait, Congressman Paduano. Let the chairman acknowledge you again or recognize you before you speak. Para medyo tayo may order, no? So, the good chairman of Committee on Public Accounts asked some question. So, can you please reply? Ito tanong ko diretso. Ms. Baterna, Yes po. ngayon, sinabi ko na lahat. Gusto mo tagalogin natin? Naintindihan mo ba yung sinabi ko kanina? Yung contempt order? O Opo. motion, naintindihan mo na ikukulong ka dito sa House. Naintindihan mo ba? Okay. Naintindihan mo ba? Opo. Tapos, ang violation mo is yung hindi pagsagot ng tama sa mga tanong ng mga kasapi ng komite ito. Naintindihan mo? Opo. Please. Yes po. Okay. Yun yung consequences. Now, do you want to answer the queries truthfully? Yes po. Thank you, Mr. Chairman. So, kayo po ang nakiusap? Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Cassie Ong. Paano sila nagkakilala? Well, nagpulong po kami matapos po ang isang pagbibista dyan po sa... Kayo po ang nagpakilala. Ako po nagpakilala. Yes. Ako nagpakilala. Thank you. Mr. Chair, may I go to Miss Ronaldine Baterna? Yes, Is she still around? Yes. Kanina, Madam Ronaldine, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko?
Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As ka-work po, since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na noong February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na pong matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublease contract in my possession to Madam Ronelyn Baterna so that she can determine whether the document is what she signed. Okay, the COMSEC is hereby directed to bring the documents to Baterna. Go ahead, Congressman Chairman Akop. Hindi. Gusto kong tanungin kasi yun ang susunod Okay, na okay. tanong ko eh. Sige, Kasi parang siya nang may-ari ng South 99, Lucky South 99 eh. Madam Ronaldine, pirma po niyo ito. Apo. Natatandaan po ninyo na pinirmahan niyo itong sublease contract na ito. Apo. At ang nakalagay dito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor, Sagutin mo lang po yung tanong ko, tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, ay hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagpirma. Oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pong pirmahan. Kanino pong instruction? Yung dahil nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Sagutin mo yung tanong ko, hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Sinisiguro ko yun. Sa attorney po, galing po kay attorney. Sinong attorney? Attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may I move that we invite also Attorney Medina so that we will find out kung sino po ang nag-uutos talaga dito. siya ba yung under ng NFC law firm? Hindi po. Iba pa yung Attorney Medina, hindi yan kasama doon sa lawyer mo yan? Hindi po. Sige, we'll be inviting the... Mr. Chairman, will you allow it, Congressman? hindi, with regards to Attorney Go ahead. I'm just asking. Kasi pinapa-invite niya. Wait. Of course, kaya nga, I am just asking if he's going to allow you to interject. Let's put order. Okay? Sige, go ahead. So, we'll be inviting Attorney Medina. Anong first name niya? Anong first name ng Attorney Medina? Attorney Medina lang yun po yung pagkakilala ko, Your What? Honor. What? Attorney Medina lang po. Ang alam mo? Opo. How can we invite? There's a lot of Medina. Sa may, sa may Clark, yung office. Ano na? Yung office niya po sa may Clark, malapit po. What's the address nung ano? O sige, the COMSEC will coordinate with you. Go ahead, Congressman Akop. Mr. Chair, if I remember it right, I think in one of the hearings we have, huwag ka magalit muna, we have already invited that Attorney Medina. COMSEC, have we invited Attorney Medina already? Huh? Not yet daw. Nagagalit na Mr. Chairman, You have invited the last that's why I want to interject with regards to Attorney Medina because that is my question to Bilis Kulanan and we invited him last hearing. Okay, so, it was manifested the invitation on Attorney Medina in the last hearing. So what's the pleasure of Congressman Paduano? So, twist not no excuse. There will be issues of course holder. Okay, so, there's And that's a motion, Mr. there's a Chairman. motion to issue a show cause order to this person, Attorney Medina,
which we have invited in the last hearing and never wala siyang communication with us. So, any second the motion? There's a second the motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Anyway, I'd like to ask Ms. Paterna, no? Ikaw ang corporate secretary, you were the ones that filed the incorporation papers, di ba? Si attorney po yung nagpa-file. Yes. And hindi ikaw ang nag-file. Hindi po. Nagpipirma lang po. Nagpirma ka lang. Opo. Okay. Who told you to sign? Sa law firm po ng attorney. So therefore, it is the law firm that told you to sign. Yes po. Tumatawag po sila pag may mga kailangan po. And you do not know who the owners of the corporation is. Hindi po. Now, let me, pwede magtanong ulit? Let me ask, Attorney Roque, you are the lawyer of Whirlwind, Yes, right? Your Honor. Okay. For the ejectment case. For the ejectment case. Yes, Your Honor. So, you do not even know this Lucky Corporation here. Wala po. No contact whatsoever. Kaya nga po, vehement ang denial ko. Kahit anong anino, wala po ako nakita. Itong mga naririto po, hindi ko po sila kakilala, no? Kaya nga po, ang kakilala ko lang is yung Whirlwind, no? At yun naman po ang dokumentado na talagang umampir ako sa hukuman. Hindi po talaga madidinayan at nakipagbalitaktakan ako sa ngalan po ng Whirlwind. Hindi ba sa inyo nagkwento ni Cassandra na mayroong Lucky South 99 Corporation? Ang sinabi niyo po, Sinabi niya. yan yung umuupa sa kanila. At ang palaging, well, I do not know if this is divulging already too much po for attorney-client, no? Ang palaging issue namin is it worth defending the ejectment? Kasi kapag natanggal sila sa posisyon, wala na rin yung premises sa kanila, so parang para kay pa, no? Wala namang ibang uupa dyan. Kung hindi po Attorney ito. Roque, let me say this, no? The Whirlwind Company is a real estate company. Yes po, opo, Mr. Chair. Okay, and they were the ones that actually bought the property from Mr. Cruz. Am I right? Yung building po sila nag-construct and they bought a portion. And I think that you know that the Whirlwind Company, who also owns the Lucky South 99 Corporation, who also is connected with the Lucky South 99 Consulting Corporation, you would know that this is actually a Pogo hub that they would be constructing. Hindi ko po alam na sila may-ari ng Lucky South. Ang alam ko lang po, tinayo nila itong facility ito at pinapaupahan nga po sa Pogo, Lucky South. Thank you. Go ahead. Apo. Earlier, sinabi mo na hindi ka gumagawa ng mga resolutions, lahat pinapipirmahan sa'yo. Yes po. Then tinanong din yung paano yung articles of incorporation, being the corporate secretary, sabi mo, ang nagpe-prepare, sino? Ano po yun? Sino nagpe-prepare ng mga papel na pinapipirmahan sa'yo? Si attorney Medina po. Attorney Medina. Tapos sabi mo kanina rin, narinig namin na tinatawagan ka sa opisina, tapos para may papipirmahan sa'yo. Opo, parang pag ready na po yung mga papers, parang ibibigay na lang po sa akin para po permahan. Anong pangalan ng opisina? Yung attorney lang po yung alam ko po. Yung ba yung kasama mo dyan? Yung abogado mo kanina? From the same law office? Iba po sila, Your Honor. Hindi po Iba sila. na ngayon. Opo. Sino nag-provide ulit sa kanila? Po? Sino nag-provide sa'yo na magdala ng abogado dito? Ako po mismo nag-contact po sa kanila, Your Honor. Ikaw na ngayon ang nag-contact sa kanila. Opo. Kanina, iba ang sabi mo. Ang sinabi ko po kanina, ako po. Hininuhan sila ng Lucky South para samahan ka. Oo. Sabi ng lawyer, patawagin mo yung lawyer mo. Tingnan ko kung lahat kayo puro sinungaling ang resource speaker namin. Tinanong ko sino nag-engage na services nila eh. Please identify yourself again, attorney. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NFC Miralles, Your Honor. Yes. So, why are you here?
Yeah, Your Honor, I was asked by our law office to assist Miss Baterna. And to assist Ms. Baterna. Yes, Who in your office told you to assist Ms. Baterna? our managing partner, Your Honor. And who's your managing partner? Attorney Nadine Faye Miralles, Your Honor. Nadine C. Morales. Yes, Your Honor. I've heard also that it, again, in law office, no? Ang pang N. NFC Miralles Law Office, Your Yan Honor. ba yung is it true? Kayo yung law firm na rin na nagpa-quash ng search warrant na in-issue for, ano? Yes, Your Honor, we are the current counsel for LS-99 at the proceedings, Your Honor, at San Fernando, Pampanga. Nung nag-apply ng search warrant, pinakwash ba? Pinakwash. Yung warrant. Let me clarify, Your Honor. Their law firm has submitted to the Honorable Court a motion to quash the search warrant that we have, that has been issued to us and that we have implemented. So that's still pending, Your Honor. The search warrant against Boga et al. Boga et al., the known boss of Lucky South 99. He is a Chinese national, Your Honor. So, Poga et al. Is also your client. As far as I know, Your Honor, as confirmed by our managing partner, Your Honor, it was Miss Baterna who, kung sino, si Miss Baterna po ang nag-communicate sa office namin as the CorpSec of Lucky South 99, and siya din po yung nag-engage sa amin for our services. As representative po. So, sino magbabayad sa inyo? That, Your Honor, I am not privy to that engagement, Your Honor. Since that is Your Honor's... So si Mr. Chair, may I interject? Just one question in relation Ronaldin, to... wait, Congressman, Ronaldin Baterna, you coordinated with them, ikaw nakipag-usap para to get their services. Yun ang sinabi ng abogado. So meaning you have all this authority, di ba? All the authority emanates from you dahil nga siya nagtatanggol, ang NFC ang nagtatanggol sa Lucky South 99. And you coordinated with them. Di ba? Kanina, binanggit mo, wala kang alam lahat. Hindi ka nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So ngayon, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talagang alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo, hindi ka di ba? Mr. Chair, walang. Yes, but wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate. But now sinasabi nila na ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Di ba? So, now you will agree with me that ikaw talaga nakipag-coordinate sa kanila. And I'm asking you right now, kung ikaw nakipag-coordinate sa kanila, sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate ka sa abogado na ginagamit ng Lucky South? Sino? Ako po. Alam mo, hindi mo sinasagot ng tama yung tanong ko. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po, nung... Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina, sinasabi mo, wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo, wala kang alam. Now, suddenly, eto, ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw ang nag-represent sa Lucky South 99. And telling them, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Well, meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong,
Sino ang nagsabi sa'yo na kausapin ang law firm na NFC? Yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino Tony Abe? Ano pangalan niya? Full name? Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Salaki South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili nilang law firm. Kaya naluloko mo kami dito. Hindi po, di ba po ako po yung corporate sec. Okay? Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino tumawag sa iyo? Si attorney ng law firm. Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako na about nga daw po sa Lucky South. Hindi, kanina Ronaldin Baterna, ang sabi mo, babalikan natin. Ang sabi mo kanina, okay, tinatanong kita, sino nag-coordinate sa lawyer? Sabi mo, hindi mo alam, hindi ikaw. Tapos tinanong namin ngayon lawyer mo, ang sabi ng lawyer mo, nag-coordinate sa kanila para i-house sila, ikaw. Ang tinatanong kita kanina, dahil wala kang alam sa lahat ng mga korporasyon na to, umipirma ka lang, tinatanong ko sa iyo, diba, inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila na para tawagan po ako. Mr. Chair, mayroon na akong tanong in relation. Baka makalimutan ko yung tanong ko eh. Mr. Chair. So, Congressman Abante, then Congressman Tacho. Panto. Okay. Sige, go ahead. I would like to ask the lawyer, ilang taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation? Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the The raid, raid? yes po. When was Your that? Honor. This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Congresswoman Pancho, please. Nag-agree po ako kay Congressman na Abante, no? Parang ginagawa tayong tanga rito ng mga resource persons natin. Now, sige, kagatin natin yung ginagawa mo kaming tanga. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? Magkano po yung fee niyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang PF? Kasi ang sweldo niyo lang po is 23,000 eh. Your Honor, gaya nga po ng sabi ko kanina, may kumontak po sa akin which is si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, may need lang daw po akong permahan. Kasi ang sabi niyo po kanina, kayo ang tumawag. So kung kayo po ang tumawag, kayo ang nag-seek ng service po niya. So pagka po kayo ang tumawag, ibig sabihin, may pambayad kayo doon sa kanyang PF. Di ba? Kasi yun ang pinipilit nyo sa amin kanina eh. Naniniwala kami na hindi naman po totoo eh. So binago nyo, binaliktad nyo. Yun po yung totoo, Your Honor. I think this person is really hiding something. And she thought na we are all stupid here, you know. So what is the pleasure of the body? There is a pending motion, Mr. Chair. For her? No, for the incorporators, for the four of them. O sige, what's the Now, realizing, Mr. Chair, that these four are mere employees at ginamit lamang sila out of my compassionate heart, I am withdrawing my motion for contempt. For the four. For the three, di ba kasama si Miss, kasama yun, kasi corporate secretary siya eh. For the four. Oo. That's out of my compassionate heart and your compassionate heart, Mr. Chair. Yes. I'm thanking the good chair of the Committee on Human Rights for withdrawing that motion for the three personalities. But I think on the next, on Miss Ronaldin Baterna,
Ang dami niyang pagsisinungaling eh, kanina pa eh. And she's been in the company since 2019 up to 2024, up to now. And this woman is really may alam siya eh, but withholding it for herself. Maybe kasi kilala rin niya si Cassandra. Ang dami niyang kilala din sa... Well, anyway, I leave it to the body to decide on this.